Come along with me to one day vlog in Bohol! Hello mga Ep! Welcome to my first voiceover vlog, and today we're off to Hag ng Bohol kasamang aking langga. Opo, langga. We left home mga 7:30 p.m. at dito kami dumaan sa Marcos Bridge. Okay, sige, di ba? Ang sobrang bilis. Marcos Bridge ay matatagpuan dito sa Cagayan de Oro City. Opo. Kaya bumili na nga ako ng 2 ticket at isang ticket para sa motor. Habang nag-aantay, nararamdaman ko na yung gutom. Fast forward? Ano? Story time? Buti na lang, pinapasok na kami papuntang ferry, no? At dito na moment, remember ko yung music ni Ay na yung kung ikaw ay sumakay, labis akong nahirapan. Okay, nag-emote. Sige, pumasok na kami dito sa ferry at yung napili namin economy kasi wala pa kaming budget para sa tourist. Opo. Alas 10 yung biyahe namin papuntang Hag na Bohol at mga 4:30 a.m. nandito na kami sa Bohol. Sana may malaking kalamay. Di na nga kami nagpatumpik-tumpik pa. Pumunta na kami sa Lunoy Cold Spring. Ang sabi-sabi dito ng kapatid ng langga ko ay maganda daw dito at sobrang lamig. Cold Spring nga, diba? As you can see, ang OA, basta dito, masarap dito kasi ang lamig. Lalo na, mainit ang panahon. Ano ba yan? Bakit ako nahihingal at nasisipon? Ay! Kadiri! Ang baboy. Pero hayaan nyo na, first time ko naman mag-voice over. Ito nga, papunta na kami doon sa bahay nila para magbihis kasi papunta na kami sa man-made forest. First time ko kasi dito sa Bohol, kaya kailangan talaga pumunta kami doon sa man-made forest. Ang ganda ng dagat nila dito mga be. Mga simbahan nila, magaganda. Pang historical talaga. Historical! Kaya dito na nga, makikita niyo yung man-made forest dito. Ingat lang kayo kasi may mga dumadaan. Pahirapan talaga magkuha ng picture dito. Talaga ako magpapahuli. Magpapapicture din ako. Pak! Ang nakakainis. Habang nag-voice over ako, naiinis din ako dito sa pinagsasabi ko eh. Pero anyways, pumunta na kami sa Chocolate Hills. Dito sa Carmen. Carmen ba to? Di ko alam. Basta dito. Opo, nandito na po kami. Naligaw pa kami dito. Kala namin doon pa sa unahan yung Chocolate Hills. Dito lang pala sa gilid ng daan. Pero anyways, nakalimutan kong i-video yung magkano yung entrance. Pero parang 100 yata yun. 50 yung bata. Ganon. And dito sasakay ka lang ng van papunta doon sa taas. Opo, doon sa taas. Libre naman yung transpo dito papunta sa taas. Kaya wala na kayong ipag-alala. Libre po. Pabalik at papunta doon. Bakit nabubulol? Shit! Ayoko na mag-voice over. Anyways, ay, ang OA, nagpaliston pa talaga. Pero makikita nyo yan, yung nakikita nyo una, yung mga hagdan-hagdan doon. Doon yung lalakarin natin papunta doon sa view. Para makikita natin yung view ng Chocolate Hills. Yan, yung nandyan sa likod. Nakakapagod siya, pero worth it naman pag nandun ka na sa taas. Pagkatapos naman dito sa Chocolate Hills, pumunta kami dito sa Strawberry Farm, pero walang strawberry. Nakakaskam, nakakainis. Pero maganda naman dito kasi madaming mga halaman. Kikita nyo, may mga cactuses. Ang OA, naiinis na ako. Ito yung mga strawberry nila na wala pang bunga. Pero okay naman, may maganda namang mga view dito. Yung entrance, 30 pesos, kaya worth it naman. Sayang lang kasi walang strawberry. Ay! Maganda naman talaga dito. Madaming mga halaman. Ay, bakit nainhin? Ang ingay ng mga pusa. May iba't ibang prutas naman din sila dito. May ganitong prutas. Ewan, nakalimutan ko yung tawag niyan. May dragon fruit sila.
may chiko, at may mga hayop din sila tulad dito. May lovebirds. At pagkatapos namin doon sa strawberry farm, umuwi na kami doon sa kanila, sa jowa ko. At nagpaalam na rin. Hindi ko lang na-videoan kasi nalobat na talaga ako. Mga alas 10 yung time ng biyahe namin pabalik sa CDO. Kahit one day lang kami doon sa Bohol, sobrang na-appreciate ko talaga kasi sobrang ganda. Diba ang ingay? Pero true the life mga ang ganda talaga sa Bohol. Makapapa, thank you Lord ka na lang talaga sa sobrang ganda. Thank you guys for watching my mini vlog!